Glory to God. Pwede bang tumayo tayong lahat? Amen. Pwedeng palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on. Let's give our King, our Lord, our Savior, with our best clap, praise and worship to Him, because He is good and He is forever good in our lives. Come on, clap it. Say thank you, Jesus. Say hallelujah. We praise your name, Lord. Oh God, thank you. Oh Ramakundo Shikiriyanehe. Oh God, thank you. Panginoon, ang puso po namin ay nag-uumapaw sa pasasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po namin. Sa panahon ng digmaan, ng gutom at ang anumang crisis, ikaw ay Diyos na mabuti. Sapagkat ikaw ay hindi nagbabago. Sa panahon po ng maraming mga suliranin sa mundong ito, ikaw ay Diyos na mabuti. Sa panahon ng tag-ani at sa panahon ng kasaganaan, ikaw ay mabuti. And forever, Father, we declare that you are a good God. You never change. Higit sa lahat, Panginoon, ang iyong pag-ibig, pagmamahal sa amin ay hindi nagbabago. Marami kaming mga pagkukulang, marami kaming mga shortcomings, but you are always good. Tunay nga po, Panginoon, ang iyong salita'y totoo. You have said in your word that you will never leave us nor forsake us. And it was so. It was happened, Lord, na sa kabila po ng aming kahinaan, na minsan nadadala kami ng aming laman, nadadala kami ng aming emosyon, nadadala kami ng mga pangyayari sa mundong ito, pero hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. At mangyarit maganap, hindi ang gusto namin, kundi ang kagustuhan mo. And the word of man is not the final say. The word of the doctor is not the final say. The word of politicians are not the final say. The words and opinion of people around us, people who come against us, is not the final say. It is your word that brings the final say in our lives. You have said in your word that you're gonna bless us, and it was so. It is happened. It take place, Lord God. You have said in your word that we are healthy, wealthy, and strong, and it was so. Nangyarit na ganap, Panginoon, ang anumang pong sinabi mo. At Ama, maraming salamat, sapagkat habang kami ay nandito sa lupa, mararanasan namin ang lahat ng iyong pangako. Because you have said in your word that all of your promises, they are all yes and amen in Christ Jesus. And because we are in Christ, we will experience the manifestation of all those promises of God. And because of that, ang aming mga labi ay patuloy na magpupuri sa iyo. Patuloy, Panginoon, na mag-ahayag, ikaw ay Diyos na mabuti na hindi nagbabago. Thank you, Holy Spirit, for your word. And today, Lord, I speak and I declare that everyone joining this worship service online and even everyone in this building, Lord God, they will come to experience a brand new experience with you. An experience that we never yet experienced before. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay Diyos na gumagawa ng mga bago at mga dakilang bagay. Salamat, O Diyos, sa mga bagay na ginawa mo sa mga nakaraan. Salamat sa iyong kabutihan na naranasan namin 5 years ago, 10 years ago, and even, Father God, last year and even yesterday. But today is greater experience than ever before. Greater goodness that will going to manifest than ever before. At O Diyos, maraming salamat sapagkat ikaw ay nagtakda ng mga dakilang bagay na mangyayari pa sa buhay namin. There is an avalanche of favor and blessing and power that will manifest, Lord God. We have a very good and very bright, very brilliant future, Lord God. Sapagkat yan po, Panginoon, ang itinakda mo sa inyong mga anak. Ama, maraming salamat. At ikaw ay patuloy naming papupurihan magpakailanman. Paglilingkuran at magpapahayag kami, O Diyos, ng buong puso. Ikaw ay Diyos na dakila. Ama, maraming salamat po. Thank you. We give you praise and honor and glory in Jesus' mighty name. Oh, glory! Come on! Shout it out, Amen! One more time, Amen! For the third time, Amen! Oh, glory to God!
Amen and amen. Praise God. Bago ka mo po, sabihin mo sa katabi mo, Jesus is the Lord and the King of my life. Amen. Praise God. Okay. We can now all be seated in the presence of the Lord. At kung bakit po natin sinasabi po ng amen and we're shouting it out, amen, the word amen comes from the word aman. Aman. At ang salita pong aman ay be it unto me. So kapag meron po tayong naririnig na salita ng Diyos, be it unto me, mangyari sa akin. Amen? Another words for amen is that ang ibig sabihin ay yes, Lord. Kapag meron tayong narinig na salita ng Panginoon, dapat lagi tayong nag-a-agree. Okay? Huwag po tayong maging tahimik. Ang salita ng Panginoon ay buhay. Na kapag ito po ay naipahayag, ang dadakpuan po ng salita ng Diyos, ang nakatanggap nito ay hindi po pwedeng manatiling tahimik. Nagsasalita po siya ng be it unto me, or yes, Lord, it will be, it shall be unto me. So meaning, meron pong response ang isang tao na nakatanggap ng buhay na salita ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng tayo po'y tahimik. Hindi pwedeng tayo tahimik. Hindi pwedeng tayo ay tahimik. Amen! Glory to God. Praise God. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Glory. The first Sunday of this year, we discuss about the priority of life. Ano bang prioridad natin sa buhay natin? Huwag nating patuloy na gagawin yung mga dati na nating ginagawa at nakagawi ang ginagawa kung gusto nating magkaroon po ng bagong karanasan o bagong bagay na mangyayari sa buhay natin. We need to enslave ourselves doing what the will of God is. Huwag nating hayaan na tayo po'y bihagin ng mga nakaraang emosyon o mga emosyon na punong-puno ng sama ng loob o punong-puno po ng katamaran o punong-puno po ng pagsunod sa ating pong sariling damdamin at sarili pong lakas. Huwag nating hayaan na tayo po'y alipinin ng ating pong sariling kaparaanan. Bagkus, in this year, we need to commit ourselves to be a slave of God, a slave of righteousness. Alipin tayo ng katwiran at alipin ng pangako ng ating Diyos. And because of that, if you're gonna make it as a priority, ang pagsunod, paglilingkod sa Panginoon, sasabihin mo sa sarili mo, no matter what, ano man mangyayari, for starting this year, I will serve the Lord with gladness. No one can stop me. No one can hinder me. I have to move on. I will go forward. Kahit anong sabihin ng kaaway, anong sabihin ng diablo, kahit anong mangyayari, kahit may bagyo, may mga trahedya, merong crisis na nagaganap, kahit nagkakaroon po ng kagulumianan sa buhay ng mga politiko, at kahit na ang mga bansa laban sa bansa ay hindi nagkakaunawaan, ako ay desidido na maglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik, hanggang sa huling hininga, at hanggang sa makita ko ng mukhaan ng aking Panginoon. So that must be the heart of everyone. And I tell you, if you decide to serve the Lord, then you shall experience breakthroughs in your life. Merong pangako ang Panginoon na sa mga maglilingkod sa Kanya ay hindi mapapabayaan at hindi napapabayaan at hindi kailanman pinabayaan ng Diyos. Kasi sa totoo lang, ang dahilan po ng mga panlalamig na marami at pagiging patumpik-tumpik na marami, yung pag-slow down ng marami na maglingkod sa Lord is because they are always looking on to their emotion, looking on to their situation, looking on to the opinion of others, of people.
And sila po ay nadadala dun po sa paanyaya ng mundo. Mga kapatid, again and again, I want to say to you, we are in this world but we are not of this world. Nandito tayo sa mundo pero hindi tayo sa taga-mundo. Kaya ang dapat po nating i-exercise ay yung pong citizenship natin, and that citizenship is heaven. Sabihin nga natin, my citizenship is heaven. I am living in the kingdom of God, not in the kingdom of darkness. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. So now let's go to the Word of God. And we entitled our message today, The Good News of the Kingdom. Sabihin nga natin, The Good News of the Kingdom. Tayo po ay nasa kaharian na ng Diyos. Sabi po ng Colossians, we are transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Darkness, light. You are no longer living in darkness. You are now living in light. Your king is no longer Satan, but your king is now the Lord Jesus Christ. Nung tayo po'y nandun sa mundo, ang sinusunod natin ay gusto ng hari. Pero ngayon tayo po'y nandito sa mundo ng kaliwanagan, kung sinong hari dito, it must be the will of the king. Kaya lagi natin sinasabi, not my will, but your will be done. Yan ba nasasabi nyo ng buong puso? Not my will, but your will be done, Lord. Sabihin nga natin, one more time. Not my will, but your will be done, Lord. Amen. Praise God. Alam niyo ba that the reason that Jesus was sent from God was to preach the gospel. Sabihin natin gospel. And that gospel is the kingdom of God. Kailangan nating maintindihan na ang gospel is the good news. There's only one gospel. And when we say gospel, it talks about Jesus Christ. Kaya ano po yung gospel of the kingdom or good news of the kingdom? Yan po ang ipapaunawa sa atin ng Diyos sa umagang ito. At kailangan nating maintindihan that this is the very will of God for every one of us. Blessed are those people who are in this kingdom. Sapagkat kung anong kaharian ang kinalalagyan mo, kung ano ang ekonomiya sa kaharian na yan, beneficiaries ka. You are the beneficiaries of that kingdom. Jesus Christ says in Luke chapter 4, verse 43, He said to them, to the apostles and to the disciples and to the people listening to Him, I must. And the word must is imperative. Nang ibig sabihin po ay lubhang napakahalaga. I must proclaim the gospel, the kingdom of God to other cities because I was sent on this mission. So what is the mission of our Lord Jesus Christ? To preach the gospel of the kingdom. And the very first preaching of Jesus Christ in Mark chapter 1 verse 14 and 15 says, after John was delivered up, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of the kingdom of God. So, ang Panginoong Jesucristo, ang una pong mensahe na lumabas sa kanyang bibig ay ang mensahe ng Ebanghelyo. And what is that message of this gospel that was preached by our Lord Jesus Christ? In verse 15, saying, malinaw po ba sa inyo? No? Pagkatapos na siya ay nabautismuan, siya po ay lumabas. He was delivered up into Galilee. And then, He proclaimed the gospel of the kingdom and saying, ito po ngayon, yung mensahe po ng kanyang preaching. The time is fulfilled and the kingdom of God draws near. Doon po sa ibang version, the kingdom of God is at hand.
Ang sabi niya, narito na ang kaharian ng Diyos. At ang sabi, repent and believe the gospel. Sabihin mo sa katabi mo, repent and believe the gospel. Yan. So, ito pong salitang ito ay napakalalim na kinakailangan maunawaan ng mga nakikinig sa ating Panginoon. And even nowadays, we need to understand it. The word repent is not about turning from your sin and doing what is good. Although that is good, but that's not the very main message of repentance. Repentance is changing the state of your mind. Baguhin mo ang iyong paniniwala. Magkaroon ka ng tamang paniniwala. So ano po ang dapat na ipag-repent o baguhin sa paniniwala ng mga Hudyo na kaharap ng ating Panginoong Hesus? We know that the Jews believe nang magbibigay sa kanila ng kaluguran sa Diyos ay yung kanila pong pagsunod sa kautusan. Yung pong paggawa ng mga lituntunin na binigay ng Diyos kay Moses, yun po ang kanilang pag-aakala na sa kanila pong pagsunod sa mga bagay na yon, sila po'y tanggapin ng Diyos, pagpapalain ng Panginoon. So ang nasa isip ng mga Hudyo ay obeying the law and the laws again and again, repeatedly, offering sacrifices, animal sacrifices, or doing what is good. Yun po ang kanilang paniniwala upang sila ay tanggapin ng Panginoon. So meaning, that is religion. Actually, yan naman ang itinuturo ng lahat ng mga relihiyon, ang gumawa ng mabuti. Wala naman pong relihiyon sa mundo na nagtuturo ng kasamaan. Kasi kung magtuturo ka ng kasamaan, bilang relihiyon, huhulihin ka ng gobyerno. Because you are against the government. Actually, the government is pro-good or pro to what is good. The government is pro to what is righteous. Kumakampi ang gobyerno sa kung ano ang tama, kung ano ang matuwid, kung ano ang mabuti. Kaya walang relihiyon at pagsasama-sama o pagtitipon na nagtuturo ng kasamaan. Dahil kung magtuturo sila ng kasamaan, huhulihin sila ng gobyerno. Now, all religions all over the world are teaching good. And they are teaching people to do what is good. Kaya lang, bakit ito po ang mensahe ng kaharian ng Diyos? Bakit ito ang mensahe na unang lumabas sa labi ng ating Panginoon si Kristo? Repent and believe the gospel. So repentance means merong bagong turo na ituturo ng Panginoon si Kristo na para matanggap mo yung katuruang na ituturo ng Panginoon, kailangan mo ngayon iwanan yung dati mong paniniwala. Kasi hindi mo matatanggap yung bagong paniniwala kung hindi mo iiwanan yung luma mong paniniwala. At ito po yung pinakamahirap sa lahat. Kaya ang pinakamahirap po talaga ay yung pong mag-repent. Why? Biro mo, iwanan mo yung dati mong paniniwala. Lalong-lalo na sa mga Hudyo. Hindi po madali sa mga Hudyo na iwanan yung dati nilang paniniwala kasi ito po'y tinanggap nila kay Moses. For so long, thousands, actually 2,000 years that they are believing and doing the practice of giving sacrifices. At marami pong nagpapatotoo. Nandiyan po yung mga commandment na mismo kamay ng Diyos ang sumulat. At nandiyan po ang mga patotoo, nakikita po nila nandiyan yung mga tradisyon nila nandoon. So, parang ang hirap talikuran yung pong nakasanayan mo na paniniwala. Hello? Intindihan niyo po ako? Dito nga lang sa Pilipinas tayo po'y sinakop ng mga Kastila and we are enslaved by those Spaniards for almost 400 years at tinuruan tayo ng mga katuruang relihiyon ng mga Kastila mula sa Roma. Kaya nga po yung mga kamag-anak natin na kahit hindi naman nagbabasa ng Biblia, hindi naman nagsisimba, pero pag sineram mo, sabi nila, kung anong kinamulatan ko, doon na ako pipikit. Grabe po yung kanilang pagsampalataya kahit hindi nila naunawaan. Naintindihan niyo ako? Sabi mo nga sa katabi mo, ganun ako dati. Ayan.
Na, kasi kahit hindi mo naunawaan, basta yun ang nakamulatan mo, okay lang. Lalong-lalo na po ang mga Hudyo. Alam niyo ba na ang mga Hudyo, bata pa lamang sila, itinuturo na sa kanila ang Torah. Itinuturo na sa kanila yung pong first 5 books of the Bible. At bata pa lamang sa kanila, itinuturo na sa kanila yung pong mga commandments. Ang unang-una pong itinuturo sa mga Hudyo ay yung pong commandments, yung Torah. Hindi po katulad ng mga Pilipino na ang unang-unang ituturo sa mga bata ay, what color is this? Red. Good job, baby. Good job. What is this? Egg. Oh, good job, baby. Good job. So, ang unang itinuturo sa mga Pilipino, sa mga bata ay color, letters, no? Straight line, borderline, no line, no? Yan ang unang tinuturo sa atin, tama? Pero ang mga Hudyo, ang unang tinuturo sa kanila, hindi pa sila nagsasalita, ibinabasahan na nila ang kanilang mga anak ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, grabing strongholds, tama? At ito po'y nagpalipat-lipat po na salinlahi at henerasyon. And yet, eto ngayon si Jesus. The message is, repent! For the kingdom of God is at hand. Believe the gospel. Ano pong dapat nilang paniwalaan? The gospel. So it's no longer what they've heard, it's no longer what they've learned from the Judaism, kundi the gospel. Hindi po madali ito. Hindi po ito madali. Actually, kaya ipinaglaban po ni Pablo na ang pangalan niya po noon ay Saulo ng patayan. Magtuturo kayo ng panibago? Magtuturo kayo ng ibang katuruan? Ako nga, nag-aral ako dito, nagpakadalubhasa ako dito eh. Naging valedictorian si Pablo sa pag-aaral sa kasulatan. Pagkatapos ngayon, meron siyang maririnig dito na grupo na nangangaral ng ibang pangangaral. Then, he was ready to persecute those people. Kaya nga po, ang una na persecutor ng believers of Jesus Christ, si Pablo. Very zealous. No? Very zealous si Pablo sa kanyang paniniwala. Na kung merong magtuturo ng laban o iba sa kanyang paniniwala, handa siyang ipaglaban ng patayan. That was Paul. So ano po nakita ng Diyos sa puso ni Paul? Grabe ang pagmamahal niya sa kung ano ang pinapaniwalaan niya. Parang ganyan ang nakikita ng Lord sa mga taga-ever-increasing Grace Christian Church dito sa Candelaria. Na kapag sila'y naniwala, ipaglalaban nila hanggang sa kanilang huling hininga. Katulad sila ni Pablo. At dahil dyan, pumapalakpak sila. Woo! Glory! Amen? Let's go back to the Jew. Repent! Change the way you think. Change the state of your mind. Sapagkat hindi na yan ang kaparaanan ng Diyos. Ang kaparaanan ng Diyos ngayon is the gospel, the good news. Believe the gospel. So ito po ibig sabihin. Bago mo matanggap ang gospel, tanggalin mo muna yung mga dati mong mga nasagap na paniniwala. Actually, sa ating po mga Pilipino, sa totoo lang, strongholds lang po talaga ang nag-bind sa atin. Dahil wala naman talagang malalim na paniniwala ang mga Pilipino eh. Lalong-lalo na doon sa nakamulatang relihiyon. Wala naman talagang malalim. Alam niyo kung bakit hindi malalim? Hindi naman nadoktrinahan eh. Basta hearsay lang, narinig lang na sinabi nila at ginagawa ni Lola, ni Lolo, ni Ingkong, ni Uncle, lahat ng mga kaibigan ko, kakilala ko, ginagawa nila, gagawin ko na rin. But there's no basis. Walang maraming basihan. Kaya, I do believe, nang tanging umahawak lamang sa kanila ay yung pong spirito. The spirit of religious spirit.
So the gospel, yan po ang message ni Lord. Now, the gospel of the kingdom is referred to as the gospel of grace. So, pinaliwanag ni Pablo, Acts chapter 2, verse 24, none of these things move me, neither do I count my life dear to myself, so that I might finish my course with joy. Could you imagine si Pablo? Ang puso niya ay matapos niya ang kanya pong kurso sa pangangaral ng mabuting balita na merong kagalakan. Wow. Meaning, his mission. Ang matapos ang kanyang mission na may kagalakan. Kayo ba ay merong prayer at merong layunin or merong desire na kung hindi man darating pa si Lord, hanggang sa huling hininga mo, ay maglilingkod ka ng may kagalakan sa Diyos. Do you have that kind of heart? Kung wala, dapat ka magkaroon ngayon. At kung hindi ka magkakaroon, sabihin ko sa inyo, you cannot enjoy life as a Christian. Makikipag-compete ka sa mundo. Madaya ang mundo. Para manalo ka sa mundong ito, dapat mas madaya ka kaysa sa kanila. Sa mundong ito, purong puno ng pandaraya. Para ikaw ay masenso sa mundong ito, dapat madaya ka. So if you compete to the world, dapat mas magaling kang mandaya kaysa sa kanila. You understand me? Mas magaling kang manggulang. Sa mundo, ganito, para ma-promote ka, dapat meron kang crab mentality. Yung nakikita mo na mas magaling sa'yo, dapat siraan mo. Para nang sa ganon, ikaw ang ilagay sa kapalit niya. That's the world. Tama? Na kung magaling siyang swimsuit, mas linta ka kaysa sa kanya. That's the world. Na para ikaw magkaroon po ng mga jet, magkaroon ng barko, magkaroon ka ng mga magagarang mga palasyo, dapat mandarambong ka na politiko. Di ba? Para nang sa ganun, malagpasan mo sila at talagang maging successful ka, higitan mo sila. That's the world. Mga kapatid, hindi natin kailangan yan. At hindi yan ang ambisyon natin. Ang kagalakan natin ay ang matapos ang ating calling sa paglilingkod sa Diyos. At ang tagumpay natin ay hindi mula sa mundong ito. Ang tagumpay natin ay mula sa Panginoon. At ang kanyang plano sa buhay natin ay tinitiyak ng Diyos na mangyarit maganap sa buhay natin. Sapagkat walang plinano ang Diyos na hindi po pwedeng hindi mangyari. Kahit pa gumawa ang diablo at ng kaaway ng mga paghaharang at siraan ka at iibagsak ka, muli kang ibabangon ng Diyos. At ang gusto ng Panginoon ay mangyari ang lahat ng kanyang pangako at lahat ng plano niya sa buhay mo. And I want to tell you this, kailanman hindi magtatagumpay ang plano ng kaaway laban sa mga anak ng Diyos. Kaya nang dapat po na design ng bawat mga anak ng Diyos ay ang matapos na may kagalakan, ang paglilingkod o ang anumang misyon na binigay ng Diyos sa kanya. Katulad ni Apostol Pablo. Saan tayo makikipag-compete ngayon? In this world, again, this world is full of darkness. But you are not belong to the kingdom of darkness. You belong to a kingdom of light. At sabi ni Lord, I count my life, I do not count my life dear to myself so that I might finish my course with joy. And the ministry which I received from the Lord Jesus Christ. And that ministry is to testify fully the gospel of the grace of God. Yan po ang ministry ni Pablo, to testify. The word testify means to continuously speaking, proclaiming, and declaring, preaching, telling to all people about this gospel of the grace of God. And he continues in verse 25, and now, he says, behold, I know that you all will see my face no more. Kasi ito pong mensahe niya to, ay nagpapaalam na po siya doon sa kanyang mission place in Ephesus.
Kaya yung pong mga nabahaginan niya ng salita ng Diyos na sumampalatay sa lugar na yon, habang nagsasalita si Pablo, tumutulo ang kanilang mga luha. Kasi sabi niya, I know that you all will see my face no more. In other words, hindi nyo na ako makikita ng mukhaan. Ililipat ako ng Diyos sa isang mission place, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Dahil alam ni Pablo na maraming kontra sa kanya at gusto siyang patayin. Pero ang sabi niya, magpatuloy kayo sa inyong pananampalataya. Ano man ang mangyarit maganap, magpatuloy kayo. At ang sabi niya, among whom I went, ibig sabihin, I went, pupunta ako, proclaiming the kingdom of God. So si Pablo, ang puso niya, kahit saan siya magpunta, bawat tibok ng kanyang puso sumisigaw ng pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Sabagat yun ang sinimulan ng Panginoong Hesus. Ipinagpatuloy ng mga alagad para sa mga Hudyo, at si Pablo naman ay kanyang ginagampanan para sa mga Hentil. Now, within the phrase, the kingdom of God, is the idea of a group of people that would accept God's rule and reject Satan's rule and receive His forgiveness. So pag sinabi natin, I am in the kingdom of God, I belong to the kingdom of God, ibig sabihin, you accept God's rule in your life. Ako ay pinapangunahan. I am ruled not by myself, but I am ruled by the King. I am ruled by my Lord. It is not my will, but it is the will of my Lord. So yun pong ibig sabihin, if you belong to the kingdom, you are no longer ruled by Satan. Nang sabi po ng Ephesians chapter 2, nung tayo po ay hiwalay sa Diyos, tayo po'y pinapanahanan and ruled by Satan. Whether you like it or not, if you are not in the kingdom of God and you are not ruled by the King Jesus Christ, you are ruled by the devil. Huwag mo sabihin na, I am the ruler of myself. No, you cannot. Wala kang kakayahan na mag-rule sa sarili mo. Ang demonyo ang mag-rule sa buhay ng isang taong hindi pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo. Kaya, kapatid, just know and just open your heart. Sino ang naghahari sa iyo? Pag sinabi mo, ako ang hari ng buhay ko, hindi ikaw yun. Demonyo yun. Pero pag sinabi mo, Jesus is the King of my Lord, so ibig sabihin, you are ruled by the King. Now, ito pong mga grupo na to na nasa kaharian ay pinaghaharian ng Panginoong Hesus at sila po ay mga taong mga pinatawad. Oh, glory to God. I love that. Amen? So if you belong to the kingdom of God, you belong to the people who were forgiven by the Lord. Kaya hindi mo na ngayon problema at hindi ka na magdudud at mag-aalinlangan, pinatawad ba ako ng Diyos o hindi? Hindi ka makakapasok sa kaharian pag hindi ka pinatawad ng Diyos. Actually, hindi ka lang pinatawad ng Diyos, ginawa ka ng Diyos na matuwid. Why? Bago ka makapasok sa kaharian ng Diyos, nilinis ka ng kanyang dugo. At ang katwiran na dala-dala mo sa kaharian ng Diyos, hindi yung katwiran mo, hindi yung katwiran ng tao, kundi yung katwiran ng hari. At siya na yung Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Not your righteousness, but the righteousness of the King. Kaya bago ka makapasok sa kaharian, ikaw ay dinamitan ng katwiran ng hari. Kaya habang ikaw ay naglalakad ngayon sa kaharian, glory to God, you are proud because you are enclosed with the righteousness of the King. You must understand what I'm talking here. At kapag ito naintindihan mo, kapatid,
Hindi ka ngayon maglalakad sa mundong ito na parang basang sisiw na ang iniisip mo ay yung nakaraan mo. Ang dapat mo ngayon na paglakad ay katulad ng agila na walang kinakatakutang bagyo sa buhay, walang kinakatakutang krisis, sapagkat hindi kailanman nagkrisis ang isang agila. Sa panahon ng krisis at walang makain ng mga sisiw, ang mga manok sa lupa, meron po siyang nakakain ng mga presko, ng mga prutas at lahat ng mga masasarap na pagkain. Ganyan ang itinakda ng Diyos sa buhay mo bilang nasa kaharian. So huwag mong titingnan ng sarili mo, kapatid, na parang basang sisiw na walang magandang kinabukasan o punong-puno ng kabigatan. Nakita na kayo ng sisiw? Basang sisiw, nilalamig na sisiw, sinisipon na sisiw, hindi makakilos na sisiw. Hindi ka ganoon, kapatid. Agila ka. Why? Pinatawad ka ng Diyos. Hindi ka lang pinatawad, ginawa kang matuwid. Ang sabi po ng Colossians 1:13, God made us free from the power of darkness. Glory to God. Ang ibig sabihin yung free from the power of darkness is you are free from the power of Satan. Because the king in the darkness is Satan. At pag sinabi ng freedom, you are freed from and you are freed to. Understand what I'm saying here? You are freed from darkness and you are freed to live in the kingdom of light. You are freed from fear. Pinalaya ka mula sa takot. Pinalaya ka mula sa kahirapan. Pinalaya ka mula sa kasalanan. Pinalaya ka mula sa kondemnasyon. Pinalaya ka mula sa sakit ng karamdaman. Pinalaya ka sa lahat ng gawa ng kaaway. Pinalaya ka sa anumang takot sa buhay. Wala ka ng katatakutan. So you are freed from. Ano naman yung freed to? You are freed to live in righteousness. You are freed to praise the Lord all the days of your life. You are freed to dance in the Holy Ghost. You are freed to do what is good. So you are freed from and you are freed to. And the freedom that we have now, mga kapatid, is the freedom to do good works and to demonstrate the power of God in our lives. So, God made us free from the power of darkness and He brought us into the kingdom of His dear Son. The Son paid the price to make us free. So, tingnan nyo yung pong kalayaan natin, hindi po libre. Binayaran siya. Libreng tinanggap natin, pero may nagbayad. So pahalagahan po ninyo yung nagbayad. Alam niyo kapag binibigyan kayo pagkatapos nag-effort yung taong nagbigay sa iyo. Pagkatapos makita niya yung binigay mo, hindi mo pinapahalagaan. Sa tingin niyo matutuwa siya? Kayo, matutuwa ba kayo kapag meron kayong binigay, nag-effort ka na magbigay? Kahit wala kang pera, talagang pinag-ipunan mo para sa ganun, mabili mo yung ibibigay sa kanya. Tapos nang ibinigay mo, pinabayaan lang. Matutuwa ba kayo? Babawiin mo yun Hindi mo lang babawiin, talagang ilelehens mo pa di ba? Para ma-explain. Alam mo ba ninyo, binayaran ni Lord ang kalayaan natin. Ang sabi rito, in Him, the Son paid the price to make us free. In Him, we have forgiveness of our sins. Pagising nyo sa umaga, ano po yung mga bagay na pinagpapasalamat nyo sa Diyos? Alam po ninyo, there's a lot of things that we have to give thanks to God. And every day, it should be our confession every day. Ano yung confession natin? Hindi po, Lord, patawarin mo ako. Hindi. Ang confession ganito, Lord, salamat. Pinatawad mo ako. Lord, salamat, nilinis mo na ako. Lord, salamat, pinagpala mo na ako. Lord, salamat, mahal na mahal mo ako. That is thanksgiving. That is confession. Ano ba yung confession? Confession is speaking the same thing. Ano po yung the same? The same on what the Word of God says. Ano ba sinasabi ng Biblia sa isang taong nakipag-isa kay Kristo? Pinatawad ka na. O di pinatawad ka na, speak the same thing. Amen? Lord, patawarin mo ako. Bakit anak? Hindi ka pa naniniwalang pinatawad na kita? Lord,
pagpalain mo ako. Anak, pinagpala na kita. Ephesians 1:3 we are blessed. Past tense. Nangyari na. Kasi kapag sinasabi mo, Lord, magpalain mo ako, ibig sabihin, parang di ka naniniwala. And those are words of unbelief or doubting. Do not doubt. Huwag ka magduda. Ang pagpapahayag ng mga bagay na ginawa na ng Diyos sa iyo ay pagpapahayag ng pananampalataya at paniniwala sa ginawa na ng Diyos sa iyo. At ang mga naniniwala ay makikita nila kung ano ang kanilang pinapaniwalaan at pinapahayag. May enjoy nila ang mga bagay na pinapaniwalaan nilang ginawa na ng Diyos sa kanilang buhay. At ang mga tao pong naniniwala at nagpapahayag sa ginawa na ng Diyos sa kanila ay kanila pong inuuna na magpuri sa Diyos. Anuman po ang sitwasyon, anuman po ang mga dilubyo, anuman po mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, sila po ay pinipili na lang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sapagkat ang sitwasyon nila ay hindi yun ang final say ng buhay nila. At sila pinaniniwala na kung ano ang pangako sinabi ng Diyos, yun ang magaganap sa buhay nila. At ang mga taong naniniwala dyan ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Mga kapatid, the very source of our energy to praise the Lord is by believing what He did for us. Lupaypay ka kung ang paniniwala mo ay papangyarihin pa lang ng Diyos ang isang bagay. At parang merong kang hinihingi. Kaya ka nagpupuri, pero pag nakita mo na hindi naman ibigay, parang wala naman, edi magsasawa ka. Manlulupaypay ka. Magdududa ka. Lalong-lalo na kapag ka nakarinig ka pa na mensahe ng pastor, hindi ka mahal ng Diyos, pinaparusahan ka niya kasi ang pangit ng buhay mo. Parang matuwid yung buhay nung nagsasalita. Diba? Alam niyo ba, na ganyan ako dati. Dati yun. Ang sinasabi ko na ngayon ay hindi yung sitwasyong pangit ang magiging final say sa buhay mo, kundi yung pangako ng Diyos. Sinabi ng Diyos ang final say. At ang mga taong naniniwala ay patuloy na nagpupurit, nagpasasambit ng bagay na ginawa na ng Diyos sa kanila. Wow, I love this. So, yan po ang kaharian ng Diyos. Now, the message of the kingdom is Jesus as King. Sabihin nga natin, Jesus is King. And He is the Lord and Savior. Again, maraming mga tao gusto nila si Jesus Savior. Pero ayaw nila na si Jesus Lord sa buhay nila. Ayaw rin nila na si Jesus King. Alam niyo ba napakahalaga yung pagkaunawa natin that Jesus is Lord and King of our lives? He's not just a Savior. He is a Lord and a King of your life. Alam niyo ba na kapag hindi mo tinanggap si Jesus as Lord and King of your life, ibig sabihin, ikaw pa rin ang nasusunod sa kagustuhan mo. Pariwara ang buhay mo, kapatid, kapag hindi mo siya tatanggapin na siya ang King, ruler ng buhay mo. Ako'y naniniwala, at ito po'y katotohanan, ng taong magkaroon ng pananampalataya at total submission ng kanyang buhay sa hari ay magiging maunlad, masaya ang kanyang buhay. Ang dahilan kung bakit ang mga tao po'y pariwara, sira, wasak ang buhay, because they follow not the will of the King and the Lord of their lives, but because they follow their own will, their flesh, their own desire, their own ambition. Kaya maraming mga taong wasak ang buhay, dilubyo ang buhay, lonely ang buhay. Why? They follow their own way, their desire. Lalong-lalo na yan po ang gustong-gusto ng kaaway, ang sumakay doon sa emosyon mo. Ang diablo po ay gustong-gusto niyang sumakay sa emosyon ng tao. Nasaktan ka, ay gusto niya sumakay dyan. Ano sabihin niya ngayon? Nakaw, sinaktan ka, gumanti ka. Minaritas ka, imaritas mo rin. Di ba alam mo lahat ng problema niya, alam mo lahat ng mga baho niya? Oh, sabihin mo. That is the emotion. Sumasakay ang demonyo doon. Sabihin mo sa katabi mo, wag mong hayaang sakyan ka ng demonyo. Diba? Lalong-lalo na kapag meron pong mga tao na lumalapit sa inyo, meron silang problema, meron silang kinakasamaan ng loob, no?
Ganito yan eh. Pag may masamang loob niya sa kapwa niya, kakausapin ka niya, itapon niya sa iyo yung sama ng loob niya doon, o parang sa ganun, dalawa na kayo na sumama ang loob doon. Lalong-lalo na, kapag kaalam niya na medyo may tama ka rin. May tama ka rin sa kanya. Ganyan ang demonyo. Kapatid, tayo po yung dapat maging matalino, huwag ka na magpaloko sa demonyo. Hello? So the message of the King is Jesus as King, Lord, and Savior. And the good news, and that is the gospel of the kingdom, is Jesus. Sabihin nga natin, the good news of the kingdom is Jesus. Oh, glory to God. And His righteousness, His finished work, and His love for you. Yan po ang mensahe po ng kaharian. Now, kingdom, that is the territory subject to the rule of a king. So, ibig sabihin, if you are in this kingdom, you belong to the kingdom, then, meaning, once you become a member of the kingdom, you are subject to the authority, to the rulership of the king. Kaya lagi natin sinasabi, not my will, but your will. Okay? Gusto niyo pa ba sa kaharian ng Panginoong Hesus? Ang kaharian na kinalalagyan natin ngayon ay hindi mo kaharian. Kaharian ni Jesus. At pag sinabi natin kingdom, we are subjecting or surrendering ourselves to the will of the king. You are ready to obey your king. Mawawala yung kagustuhan mo, kundi yung kagustuhan niya. Pero ito po maganda. Kailanman, hindi magiging kapahamakan sa buhay mo ang kagustuhan ng ari, kundi para sa ikabubuti mo. Ikauunlad mo. Ikasasaya ng buhay mo. Ikagaganda mo. Ikagagwapo mo. Ikasasaya at ikapapayapa ng buhay mo. But if you disobey the king and you obey your own, my friend, ikasisira mo yan. And it was proven. Marami ng tao ang sinunod ang sarili lang kagustuhan. Sila po ay nagtapos na wasak, sira. Pagpepiestahan ng demonyo ang taong gusto niya lang ang gustong mangyari. Kingdom used in the New Testament to refer is referred to the reign of the Messiah. Yan po ang ibig sabihin po sa New Testament is kingdom is the kingship of the Messiah, the Savior. And what's the name of your Savior? Jesus. Shout it out. What is the name of your Savior? Jesus. What is the name of your King? Jesus. And what is the name of your Lord? Jesus. Palakpan natin ang ating hari. Doon naman sa Webster, nang sabi niya, pag kingdom is the realm in which God's will is fulfilled. Wow. Isang realm o mundo na kagustuhan ng Diyos ang nasusunod. So tayo ngayon ay pumasok sa kaharian ng hari, ang ating Panginoon. Na dito sa kaharian nito, hindi yung kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan niya. Gusto niyo pa ba sa kaharian ng Lord? Do you want to stay in the kingdom of our Lord Jesus Christ? Are you ready to obey and to surrender everything to the Lord? Oh, glory to God. I love it. And the King is delighted to hear your amen. Amen? Alam niyo ba na kapag nandito ka sa hari, pag-aari ka na niya? Pag nandito ka sa kaharian, pag-aari ka niya? At pag nandito ka sa kaharian, kapatid, listen to me, siya ang taya sa iyo. Wala kang dapat na ika-worry pagdating sa kaharian. Hindi ikaw ang magpapakahirap para sa pangangailangan mo. Siya ang magsusupply. Oh, I tell you, there is a good thing na mangyayari sa kaharian ng ating Panginoon. And I tell you, the name of our King is Jesus. Now, Jesus the Messiah is King. In Matthew 27:11 says, Jesus stood before Pilate,
the governor who asked him, tinanong po ni Pilato ang Panginoong Yesus, "Are you the King of the Jews?" Alam mo sabi ni Lord, doon sa ibang version sabi niya, "You have said it." Diba? You have said it. Sinabi mo. Pero dito po sa ERV, easy to read version, Jesus answered, "Yes, that's right." Narinig ni Pilato yon. Kaya nga isinulat ni Pilato ay the King of the Jews. Nung nakita mo ng mga Pariseo, mga teachers of the law, ay wag yan ang isulat mo. Sabihin mo, ang sabi niya, siya ang hari. Buti na lang si Pilato ay tumatayo sa kanyang authority. Ang isinulat ko ay sinulat ko na. Hindi na pwedeng baguhin. Amen? Parang kayo din di ba? Nung sinabi kong maglilingkod ako sa Diyos hanggang huling inang ako, hindi na pwedeng baguhin. Di ba? Mababago ba ng demonyo yung sinabi niyong yon? Ay, hindi na. Mababago ba ng sitwasyon? Mababago ba ng kahirapan? Mababago ba ng kawalan ng pera? Hindi. Mababago ba ng asawa mo? Hindi. Maglilingkod ako hanggang sa huling hininga. Nung sinabi ko, I will serve the Lord until my last breath. Actually, ito po sasabihin ko sa inyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Meron sa inyo dito, according to His faith, wala na siyang last breath. Mabubuhay siya hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yung hindi nag-amen, mauna na siya. Hindi siya naniniwala. Oh, glory to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. Now, that's right. Sinabi mo. Pero dito po sa 19, verse 16 in the book of Revelation, ang ating pong Panginoong Yesus, the Messiah, ay nakasulat po sa kanyang robe. Robe, ibig sabihin, yung pong kanyang, alam niyo, yung kabal ng hari, nakalagay po sa kabila, King of Kings, Lord of Lords. Oh, what a very good and beautiful day will be when the King of Kings will come down. Siya, yung pinaglilingkuran ko nung ako'y nasa lupa. Amen? Heart to heart, gusto kong tanungin ko kayo. Gusto niyo bang italaga ang buhay ninyo na paglingkuran ng hari ng mga hari? Panginoon ng mga Panginoon. Then so be it. Dapat mas matindi ang inyong paninindigan kesa kay Pilato. Kung hindi mabago ng mga Pharisees, teachers of the law, yung sinulat ni Pilato, mas hindi mababago ng kahit sinong demonyo yung sinabi nyo, I will serve the Lord until He comes. Amen? At ang mga tao pong dedicated, committed, ang mga tao pong nagsabi, I will serve the Lord all the days of my life. Hindi lamang sila pumupunta sa church para sa pagtitipon ng pagsamba. Sila ay nag-aakay at nagdadala ng kanilang mga kapitbahay at kanilang mga kaibigan. Don't just bring yourself here to praise the Lord, but bring your neighbor and your friends. Alam mga taong nagsabi that I will commit my life to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Ibig sabihin, hindi ako a-absent sa mga pagtitipon, lalo kapag araw ng linggo. And all the people of God says, Amen. Mas malakas. Amen. Woo! Lord, thank you! Wala na akong mababalitaan sa inyo ngayon na hindi nakapunta sa church, lalo kapag linggo dahil nandun sa dagat, ha? Baka umalod, baka magka-tsunami doon habang nagpupuri kami dito tapos nag-tsunami doon, amen? Hello? Alam nyo, maging totoo lang tayo at paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Ang prayer natin ganito, Lord, wala akong ibang kagalakan kundi maglingkod sa iyo. Ang magkaroon ng tagumpay, maraming benta sa mga paninda ko, maraming paninda na ganito, ganyan-ganyan, maraming ani. Lord, secondary lang yun eh. Ang unang, pinakamahigit na kagalakan ko
ibahagi ko mga bagay na ginawa mo. At sasabihin ko sa lahat ng tao, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay siyang hari na hindi kailanman magkakaroon ng crisis sa kanyang kaharian, nagmamahal sa inyo. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa inyo. Saan kaharian ka pa pupunta? Saan kaharian ka ba lalagi? Yung iba ayaw na nga sa Pilipinas kasi dami raw na corrupt dito eh. Saan ka pupunta? Meron bang bansang hindi corrupt? Punta ka sa Syria? Di lalo na. Punta ka sa Venezuela? Lalo na. Nakuha na yung presidente doon. Saan ka pupunta sa mundong ito? Pastor, payapa daw sa New Zealand, para pa daw sa ganito, sa bansang ito. Who told you? Lahat ng bansa ay pinapasukan ng sakit, karamdaman, krisis, kagulumihanan. Why? In this world, the Bible says, you have tribulation. So, ibig sabihin, walang bansa na so-called pupuntahan natin para makatakas sa anumang mga problema sa mundong ito. Saan tayo pupunta, Pastor? Gusto nyo malaman? Punta ka sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. Doon walang sakit at karamdaman, walang crisis, walang pag-away-away, walang corruption. There in the kingdom of God is the kingdom of righteousness. It is the kingdom of joy. It is the kingdom of peace. It is the kingdom of more than enough. It is a kingdom that full of hope. There's no sadness and loneliness. Kaya kapatid, pag nandito ka na sa kaharian ng ating Panginoon Jesucristo, huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Kung naniniwala ka na ito yung pinakamagandang lugar na dapat nandoon lahat ng mga tao, dinakayin mo na yung iyong kapitbahay, kamag-anakan, mahal sa buhay, kasama mo sa bahay bago maging huli ang lahat. Pag hindi nyo naakayang yung mga mahal sa buhay, dapat yan ang number 1 na mission ninyo. Alam nyo ba na, eto, real talk. Kapag pag namatay ang iyong mga mag-anakan na wala sa Panginoon, kahit na igawan mo pa ng nicho yan na di aircon, no? Walang kwenta na ang lahat ng yan. Kaya ibigay nyo nang ibigay lahat ng kanyang pangangailangan ngayon, no? Painumin mo ng S26, painain mo ng lahat ng masasarap, ibigay mo lahat ng mga mamahaling mga damit sa kanya, lahat ng kagustuhan niya. Well, that's good if you have supply, pero lahat ng yan ay panlupa. Wala pa rin kwentang lahat ng yan hanggat hindi niya natatanggap ang tunay na buhay, ang buhay ng hari, ang buhay ng Panginoon, at hanggat wala siya sa kaharian ng Diyos. Kaya we have to desire and to pray for them. And not just to pray, pero pilitin natin sila. Amen? Kayo mga babae, pwede ba kayong maglambing sa asawa ninyo? Birthday ko ngayon, meron lang akong isang wish. Sana pagbigyan mo ko. Ano naman yan? SM na naman. Ano yan? Shopee? Ano yan? Lazada? Hindi. Ano? Samahan mo ako sa church. Amen? Yan lang hiling ko. Ay, hindi pwede. Sige na. Maglambing kayo. And then you have to pray for them. Share the word of God to them. Amen? Now, Jesus the Messiah is King. Now, King is the component of this kingdom. At alam niyo ba na the land and the people may still be there, but unless they are ruled by a king, they are not in a kingdom. Without the king, there is no kingdom. Okay, ganito yan. Si Jesus ay hari. Kahit marami kang mga lupain, kahit maraming tao rito, walang kaharian hanggat si Jesus ay naghahari doon sa taong yan o doon sa kalupaan na yan. It will never be a kingdom if it is not ruled by the king. At ito po maganda. If you want the kingdom of God to be with you, then accept the king. If you accept the king, the Lord into your life, then the kingdom of God is within you. Alam niyo ba na ang kaharian ng Diyos ay kaharian po ng kasaganaan? It is the kingdom of no sickness, no diseases, no death.
It is the kingdom of peace and joy and righteousness. It is the kingdom, it is the kingdom of the Holy Ghost. It is the kingdom of heaven in you. Kaya pag tinanggap mo ang hari, pinag-aharian ka ngayon ng hari, naging kaharian ka ng Diyos. It's within you. Kaya, pag tinanggap mo siya ngayon, na pinagharian ka, lahat ng pag-aari mo, pag-aari na rin niya. Hello? Actually, kahit hindi mo tanggapin ang katotohanan po niyan, pag-aari talaga ng Lord lahat ito, kaya lang inaangkin mo lang. Ang lahat po ng mga taong hindi pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo ay inaangkin yung pag-aari ng Diyos, parang demonyo. Alam niyo yung demonyo? Sabi niya kay Jesus, nakita mo lahat ng yan? Ibibigay ko lahat sa iyo yan. Sumamba ka lang sa akin. Lumuhod ka. Hindi, alam niyo ang demonyo, bobo talaga. Bakit? Ibibigay niya ro kay Jesus lahat ng nakikita niya, wala naman siyang pag-aari. Wala naman siyang creation. Wala naman siyang ginawang lupa. Kahit maliit na isla, wala naman siyang ginawa. Tapos ibibigay niya ro kay Jesus. Ang demonyo talaga, ano? Ang ibig sabihin po ng demonyo ay deceptive. Ibig sabihin po ay manlilinlang. Gusto pa naman niyang linlangin si Lord. Mabuti lang matalino talaga ang Panginoon. Paano mo lilinlangin ang Panginoon? Sabi, parang ganito lang Alam mo, demonyo, ibibigay mo sa akin yan. Ilikha ko nga lahat yan Akin nga lahat yan Wala ka naman pag-aari. Mga kapatid, huwag na kayong padisib sa demonyo. Kung alam nyo, bibigay ko lahat ng yaman na yan, sumamba ka lang sa akin. Sabihin mo, pag-aari lahat ng tatay ko yan. Wala kang pag-aari. At lahat ng pag-aari ng tatay ko, akong magmamana. Kaya akin lahat yan, wala kang pagmamana. Wala kang pag-aari. Hindi kayo naniwala. Hindi kayo pumalakpak, hindi kayo naniwala talaga Hello! Glory! Oh, glory to the name of Jesus Christ. So, you are ruled by the king, and a king personally owns everything. Lahat ng bagay ay pag-aari ng hari in his domain. Kaya nga kingdom means king dominion. King is speaking to the king and his dominion, yung kanyang kaharian. Kaya kapag ikaw ngayon ay pinaghaharian in domain of the king, ibig sabihin, the kingdom of God now in you. So ibig sabihin, ito ngayon, ang message ng kingdom is Jesus now the king in your life. And because Jesus is the king in your life right now, hindi mo na kinakailangan yung mga alituntunin ng mga Hudyo para pumasok sa langit. Bakit? Si Jesus nga pumasok na sa iyo Yung taga-magligtas ka pumasok na sa iyo Nanirahan na nga sa iyo Hello! Hindi mo na kinakailangan mag-alay pa ng mga tupa, ng mga kambing, ng mga kalapati. Hindi mo na kinakailangan pa ng mga pagngingilin ng ganito para ikaw ay tanggapin ng Diyos. Hindi ka lang tinanggap ng Diyos, ang Diyos tumira sa iyo. Oh, glory to the name of Jesus Christ. I love to preach the kingdom of God. Ang ibig sabihin, He is the Lord. Kurios. Ang sabi po dun sa Tyre definition. He is to whom a person or thing belongs about what he has power of deciding. He is the master, the Lord, the owner, one who has control of the person, the master. Yan po siya. This title is given to God, the Messiah. So, ibig sabihin yung Lord, siya po nagmamayari. Naniniwala ba kayo siya nagmamayari sa inyo? Mga kapatid, if you believe that Jesus Christ is the King and the Lord of your life, then live as a person na pinaghaharian ni Jesus. Live as a person na nandito sa mundong ito na ipakita sa mundo ang nagmamayari sa akin ay si Jesus. At ang gusto ng hari ko ay mabuhay na pinaglilingkuran ko siya. Amen?
Oh, I tell you, sapat na ang bilang natin dito para nang sa ganon, may palaganap ang mabuting balitang ito sa lahat ng mga kandilaryahin. At sila ay magpupuri sa Diyos. Therefore, ihanda ninyo. Hindi magkakasya ang lugar na ito. Pero, bibigyan tayo ng Diyos ng higit na magandang lugar. Oh, I tell you, wag lang tayo nag-amen. Araw-araw excited tayo. Ay, glory to God. Ang sabi ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and all its fullness. Ibig sabihin, lahat ng doon. Ang earth ay kay Lord at lahat ng nakatira doon. Nakatira ka ba sa earth? Eh di pag-aari ka ng Diyos. May ginto ba sa earth? Pag-aari ng Diyos. May diamante ba sa earth? Pag-aari ng Diyos. May langis ba sa earth? Pag-aari ng Diyos. May mineral ba dyan? Pag-aari ng Diyos. May politiko bang kurap dyan? Pag-aari ng Diyos yan. Amen? Oh, glory to God. Hallelujah. The world and those who dwell therein. Kaya nga po sabi ng Psalms, ng Philippians 2:10, at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Do you have tongue? Amen. And what you gonna confess? Jesus is Lord. Hallelujah. So every day of our lives, wherever we go, sa lahat ng mga tao na kakilala, kaibigan natin, Jesus is Lord and He must be the Lord of your life. Meaning, He is the owner of your life and you must recognize Him that He is also the King of your life. And when you say He is the King, He is the ruler of your life, Siya ang masusunod sa buhay ko. At dahil Siya ang masusunod at ako'y nasa Kanyang kaharian, ang supply sa lahat ng aking pangangailangan manggagaling sa Kanya. Ang karunungan niya ay karunungan ko. Ang mana niya ay mana ko. Ang pag-aari niya ay pag-aari ko. Sapagkat ako na nasa kaharian ay hindi lamang tau-tauhan sa kaharian. Ako ay anak ng hari. Glory to God. What a beautiful revelation that you are not just a member of the kingdom, but you are the son and the child of the king in the kingdom. What a beautiful revelation of the Lord. Glory, hallelujah. Praise the Lord. So if Jesus is Lord, He must receive first priority in your life. Sabihin natin, si Jesus ang prioridad sa buhay ko. Higit sa asawa, sa anak, sa lahat. Ano ito? Higit maging sa iyong damdamin. Minsan masakit na sa damdamin mo, pero dahil yun ang gusto ng Lord, sasabihin mo, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Huwag ka lang kakanta lang, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Pero Lord, sorry ha. Now, if Jesus is Lord, He must receive first priority in your life. He is above every other love and every other loyalty. He is above every goal, dream, and ambition. Kaya sabi ni Lord in 6:46, why do you call me Lord, Lord, and you don't do what I tell you? Huh? If you are saying Jesus is Lord, you are acknowledging His authority over you, as well as your responsibility to obey Him. Next slide. Okay. Yan. Ang sabi po ng 9:23 and 9:23 ng Luke, Jesus continued to say to all of them, any of you who want to be my disciple, follower, mean disciple, must stop thinking about yourself. Meaning, wag yung puro damdamin. Kasi pag puro damdamin, alam niyo ba ng damdamin? Deceptive yan, sinasakyan ng demonyo yan. Pag sinabi, kawawa naman ako. Self-centeredness yun. Sinagtan ako. Self-centeredness yun. Walang nakakainin sa damdamin ko. Self-centeredness po yun. Panahon na
para tayo mabuhay hindi sa self-centeredness, but Jesus-centered life. It must be a Jesus-centered life. Lord, anong gusto mo? Susundin ko. It's not my will, Lord. Kaya sabi niya, if you want me to be my follower, must stop thinking about yourself and what you want. You must be willing to carry the cross that is given to you every day for following me. Ano po yung cross na yan? Hindi po yung cross, baka mamaya makikita kayo dyan, makasasalubong kayo, may dala-dala kayong cross. Ha? Bakit? Sabi ni Pastor Walter, dalhin daw namin yung cross namin. Pagka makita ko po kayong ganon, ipapako ko kayo doon. Yung pong cross na sinasabi doon, mga kapatid, yung pong mga, anumang mga pag-uyam, persecution, kabigatan, yan yun. Amen? Si Jesus nga, tinakwil siya . Si Lord nga, pinakain nga niya ng mga 5,000 tao . Pinagaling nga niya mga may sakit kiramdaman, yung mga bulag nga, nakakita . Asan sila ngayon nung sumigaw mga tao nang ipako siya sa krus? Wala man nagsabi, wag! Wala man nagsabi. Ibig sabihin, ang sakit nun kay Lord. Kaya kung wala man magtatanggol sa iyo, kapatid, huwag kang masasaktan. Okay lang yun. Kahit walang magtanggol sa iyo, si Lord, ipinagtatanggol ka niya. Walang nagla-like sa'yo. Walang nag-heart sa'yo. Puro angry. Si Lord naman, ang pinipindot niya sa'yo, heart. Amen? Pastor, ba di ko nakikita? Live by faith and not by sight. Amen? So the word Lord, our last slide, the word Lord can never be used with the word but. Lord, susunod ako sa iyo, kaya lang. Hindi pwedeng kaya lang. Pag sumunod ka sa Lord, wala nang kondisyon. Walang kaya lang. Lord, susunod maglilingkod ako sa iyo. Kaya lang, masakit ng bewang ko, masakit ang tuhod ko, masakit ang ulo ko. Kaya habang hindi mapasakit ang bewang mo, maglingkod ka na. Hello? We cannot say, I love you, Lord, but. No, walang reason. Or else He's not Lord. Hindi mo pwedeng uunahin ng basketball, uunahin mo yung aso mo, uunahin mo yung mga bagay-bagay pagdating sa Lord. Mga kapatid, pag may commitment ka sa Panginoon, you are committed to do so. Amen? Oh, glory to God. So that is the message of the kingdom. Last slide. At sabi, the only appropriate word to go with Lord is yes. Either He is Lord of all, or He is not Lord at all. Kaya sabihin natin, yes, Lord, I will go. Yes, Lord, I will serve you. Says, Lord, I commit my life to you. Yes, Lord, I will follow you. Yes, Lord, I walk with you. Yes, Lord, I live into your kingdom and proclaim your goodness to all the earth. Pwede ba tumayo tayong lahat? Ama, maraming salamat sa iyong mensahe sa amin sa umagang ito. That you teach us, Lord God, to know about this good news in the kingdom. The very good news in the kingdom is Jesus is King. Jesus is Lord. And the King in the kingdom gave us His righteousness. The King in the kingdom gave us all our needs. And the King in the kingdom is our everything, the supply, the provision of all our needs. Abba, thank you so much.